mada-download sa Google Play Store, which is itong si Cashflux Peso Loan. Instant loan offer po yung binibigay niya. Don't worry, not auto-disburse. We have the choice to choose kung gusto nating mangutang dito. And also, kahit tayo ay housewife, student, unemployed, freelance, is pwede pong mag-apply dito dahil wala naman po siyang hinihinging kahit anong income proof. Bagong-bago nga lang po ito dahil na-release lang siya katapusan ng November 2025. The moment po na nakita ko tong loan app na ito is kunting-kunti pa lang talaga yung reviews niya at downloads niya. Sabi niya dito nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos. Well, kaya ko lang naman na-discover tong loan app na ito kasi nakita ko na naman siya sa ads sa IG ko. Alam niyo naman napakalapitin natin ng mga bagong loan app sa Google Play Store, no? At nakalagay kasi dito, PXT Loan. Alam naman natin na existing talaga yung loan app ng PXT. Sabi ko, bago na ba yung logo na PXT? Nag-update na ba sila? Kasi nakita ko dito na loan app talaga siya kasi may loan term, may loan amount. So, kinlik ko yung install now at nagulat naman ako, nag-direct siya sa Google Play Store. Ito yung lumabas. Si Cashflux Peso Loan App na under po siya kay Cashpedia Lending Incorporated. Familiar siya ha? Kasi nga po, nag-feature na po ako before ng Cashpedia Loan App. If you remember, yan po yung video ko po na yun. At sabi ko, parang iisa lang siguro to. I think. So anyways, malalaman naman natin lahat yan. Well, dahil nga bagong loan app ito, alam niyo naman na sinasaliksik natin or tinitingnan natin sa SEC website yung registration niya po kung siya po ay licensed to operate. Tiningnan ko po agad sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kasi loan app po ito, dapat nandoon siya. Pero hindi ko siya makita. Wala po siya doon. Well, for you to have an idea sa mga naka-encounter na dito kay Cashflux or sa mga na-encounter na to, sa mga bago pa lang, huwag niyo muna i-download. Silipin ko muna. Susubukan ko po mismo. Ibibigay ko sa inyo yung tamang expectation sa new loan app na ito since available siya sa download sa public. Kaya please keep watching muna para may idea rin kayo. Well, before I start, disclaimer lang po, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po para bigyan kayo ng heads up. Bago nyo pa lang to i-try, at least may idea na kayo. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps. Nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit recommendation, and tips or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing para ma-update ka at ma-notified ka sa mga next kong video. So back to this Cashflux loan app na bagong-bago nga lang po sa Google Play Store at dinownload ko po siya para matry ko nga. So kapag open po natin na nga po, meron ditong privacy statement that I need to agree po, no, para makapag-proceed po ako sa application. So ito naman po is para daw ma-allow po natin to access the SMS location, device data, and etc. Medyo risky nga po if we need to agree pero kailangan talaga para makapag-process ako dito. Anyways, after po nito is we need to input our mobile phone number here and then magsisend po sila sa atin ng verification code or OTP. And then ito yung lumabas, si Peso Link. Siya yung nagpadala ng code. So bumalik ako doon and then parang ayaw niyang tanggapin kaya nag-resend ako ng verification code again. At then ang nagpadala naman sa akin is si Rusco naman. And then for that third time, medyo nagka-trouble siya sa verification code, no? Nag-resend ulit ako. Ang lumabas naman ngayon is si Pera Packet. O diba? Ano ba talaga, no? So parang iisa or magkakapatid tong mga to. Well, anyways, iisa lang din naman yung verification code na sinend nila sa akin. In-enter ko po yung verification ko for the third time at in-accept naman niya. Well, sabi niya dito na this phone number daw has been deactivated na. Please use a different phone number to log in. So, ibig sabihin po, may account na ako dito kapag ganito yung sinasabi. Kasi usually, kapag nag-try ako ng loan, dinidelete ko yung account pag hindi ako nag-loan. So, it means po talaga na may account na ako dito. Ang hinala ko po talaga dito is si Cashpedia Loan App po ito na na-feature ko na nga before. Well, anyways, for me to try, sabi niya man dito magpalit ng different phone number dahil may mga backup phone number po tayo. So, yun po yung ginawa ko and then nag-proceed na po ako. Well, dito po sa homepage niya, no, nakalagay po, nagpapautang daw po silang up to 50,000 pesos. Wow. But doesn't guaranteed to ha, na ito talaga yung mauutang natin. Subject for evaluation pa din po ito. So, kilik ko itong apply now and then may lumabas po dito na I need to allow daw yung usage access po daw para daw may possibility na ma-increase na daw po ako ng credit limit. Alam nyo guys, pwede naman natin siyang i-cancel. Pero upon application talaga magpo-pop up ang magpo-pop up to at ipapa-authorize talaga nila to. Ipapa-permit talaga nila ito. So, anyways, kapag kilik po natin yung next, magdadirect tayo sa setting ng phone natin and then i-allow po natin na ma-permit daw po yung usage access po ng app na ito. Then after po nyan, babalik na po siya dito sa ating pinaka-homepage po. At i-click ulit natin yung apply na at maglo-loan application process na po tayo dito at sisimulan po natin yan sa basic information. Under po nito is the ID information po. Well, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po nila. Isa lang naman po yung kailangan po natin i-provide and then right away, pipicturean po natin yung ating ID. For me, I choose my PhilHealth ID and then pinicturean ko din po siya agad-agad and then mag-auto-capture din po pala yung mga
mga details po natin ng ating ID like our ID number, full name, birthday, gender. And then meron din po tayong pipilapan dito sa may baba about our residential addresses, marital status, educational level, ownership of property, and then number of credit card. And then after po nito is proceed tayo sa next step, which is the work information na po. So this one po, kailangan natin mag-provide ng ating employment status, company details, income details. At ito yung sinasabi ko sa inyo, under po na industry classification po, nandiyan po yung employment status natin at pipili kayo dyan kung saan kayo napaloob. At nandito nga sila housewife, student, unemployed, freelance. So kapag pinili po natin housewife, student, unemployed po, no. So ito po yung kailangan natin fill upan. I-comply lang po natin tong mga nandito. And don't worry naman, dito sa baba po, may nakalagay Viber account, Facebook account, no. Don't worry po, dahil optional naman po sila, no need to provide. Well, anyways, after this is the contact information na po at dalawa lang po yung hinihingi po nila dito. Pwedeng manually fill up, pwede rin po siyang kunin natin sa ating phone book list ng ating phone. But for me, ay manually fill up na lang kasi dalawa lang naman po yung hinihingi, limited lang. And then after po nito is followed by the facial recognition po. Magsi-selfie lang po tayo dyan, sundan lang natin yung instruction. And then right away po, nung sinubmit ko na po ito is meron nga po siyang loan offers sa akin. Instant po ito na 1,000 pesos. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, don't worry. Kung napapansin nyo, wala pa naman tayong finil upan or pinrovidean po ng withdrawal info like isisend ba siya sa e-wallet or bank transfer. Dito po siya magaganap kasi dito po nakalagay sa baba withdrawal account. So if ever na willing tayo mag-loan, dito natin yun fill upan. But anyways, dito muna tayo sa loan details natin na meron nga po siyang offer sa akin for the first time na 1,000 pesos. So anyways, ito yung repayment plan ko. From today that I'm trying this loan po, within 7 days to pay po yung first payment ko dito. 1,076 daw yung ibabayad ko po sa kanila. Itong term 2 up to term 6 po, no, na piso-piso lang, na-waive po yan. Pag on time po tayong magbayad ng ating first repayment, siya piso-piso lang naman, di ba? So clearly guys, another new loan up po na pa 7 days to pay na naman. So buti sana kung yung loan amount natin is buo natin siyang matatanggap. Kaya lang, meron po siyang hinihinging 330 pesos na service fee. Well, itong service fee po na ito, binabawas po siya sa pinaka-loan amount po natin. So 1,000 pesos minus 330 pesos na service fee, ang ma-receive na lang po natin is 670 pesos po. Ibabalik natin 1,076 pesos. Yan po ang malinaw. So kung ito-total ko lahat ng mga service fee, interest rates po nila, ang pinaka-effective interest rate na po niya is nasa 40.6% na po yun for 7 days to pay. Almost half. Grabe no, napakalala nun. At hindi ko siya nakikita na okay siya, recommended siya. Dahil clearly naman talaga na lugi po tayo. Pero wala akong magagawa. If ever gusto nyo pa rin itry, at least na i-share ko sa inyo yung tamang expectation dito sa bagong loan up na ito in case na ma-encounter nyo siya. For me, hindi siya nakakatulong at hindi siya giving talaga. Ako lang naman yun. So, sabi ko nga sa inyo, wala akong magagawa if ever gusto nyo pa rin siyang itry. Anyway, sino dito ang nakatry na kay Cashflux Loan Up? Naki-comment down below po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, mag-update naman po ako sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is ma-update kita at ma-notified kita. Yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!